and we are going to study a part of the scripture where yung makikita natin yung pasimula ng ministry ng ating pong Panginoong Hesukristo. Let's open our Bible. Please turn your Bible in first chapter of the Gospel of John, verses 35 to 42, and I will read it. And it says, "Again the next day, after John stood and two of his disciples, and looking upon Jesus as he walked, he said, Behold, the Lamb of God. And the two disciples heard him and speak, and they followed Jesus. And then Jesus turned and saw them following, and said unto them, What seek ye? And they said unto him, Rabbi, which is to say, being interpreted, Master, or to say, Teacher, where dwellest thou? And he said unto them, Come and see. And they came and saw where he dwelt, and abode with him that day, for it was about the 10th hour. And one of the two which heard John speak and followed him was Andrew, Simon Peter's brother. He first findeth his own brother Simon, and saith unto him, We have found the Messiah, which is being interpreted the Christ. And he brought him to Jesus, and when Jesus beheld him, he said, Thou art Simon the son of Jonah, thou shalt be called Cephas, which is by interpretation, a stone. Ngayon mga kapatid, napakaganda po ng pahinang ito. Narito po tayo kung saan, ito na ho yung kalagayan na kung saan si Apostol Juan, o si Juan the Baptist, si John the Baptist, hindi po siya Episcopalian, hindi po siya Presbyterian, si John po ay isang Baptist. Biro lang po yun. Kaya po siya tinawag na John the Baptist dahil siya po ay isang baptizer. Amen? But we can also call him John the Baptist. Alam natin na si Juan Bautista ay siya po ay malayong kamag-anak ni Jesus Christ dahil doon sa isang account sa Book of Luke na kung saan si John ay si Mary nung siya pinapagbuntis po niya si Jesus Christ ay dumalaw siya sa kanyang kamag-anak na si Elizabeth, at nakita po natin sa account ni Dr. Luke na noong nakita ni Elizabeth si Mary ay nagtatalon at kumilos at nagbunyi si Juan Bautista na 6 na buwang noon sa sinapupunan ni Elizabeth nang makita niya at na maramdaman ni Juan yung presensya ng Panginoon. Bagaman si Jesus by that time, physically speaking, in his bodily speaking, siya po ay fetus pa lamang. Dito natin makikita mga kapatid yung kahalagahan ng buhay. Dahil marami nagsasabi na ang mga sanggol sa loob ng sinapupunan ng ina ay hindi pa naman talaga tunay na buhay. Mga kapatid, makikita natin doon sa account na yon na meron ng will at meron ng consciousness, let's say subconsciousness o kamalayan sa mga spiritual na bagay o sa mga supernatural na bagay, yung pong yung mga anak na nasa sinapupunan ni Elizabeth. At ang kauna-unahang tao nag-respond, at ang kauna-unahang tao na tumugon o di kaya ay nag-respond sa Panginoong Hesukristo ay hindi isang pastor o di kaya naman ay isang malaking tao. Ang kauna-unahan po nag-respond sa Panginoong Hesus sa kanyang pagparito ay isa pong sanggol na nasa sinapupunan ng kanyang ina. Kaya nga mga kapatid, tayo po bilang mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, bilang tagasunod ng ating Panginoon, pahalagahan po natin ang buhay, pahalagahan po natin maging yung mga buhay na nasa sinapupunan pa lamang ng kanilang mga ina. Kaya nga tayo kinukundina natin ang aborsyon dahil buhay ay binigay ng Diyos, Diyos lamang din ang pwedeng kumuha nito. At ngayon, nandito na po tayo sa pahina, kung babasahin po natin ang konteksto ng John chapter 1 verse 35 to 42, makikita po natin na dito na yung pagkakataon na si Jesus ay nagbalik na sa Jordan mula sa kanyang pagkakatukso ng dyablo
Nung siya po ay bautismohan ni John the Baptist, siya po ay nag-ayuno at siya po tinukso ng Diablo. Ngayon, siya po ay bumabalik kay Juan Bautista. At ito na po yung hudyat ng pagsisimula ng ministry ni Jesus Christ, ng ating Panginoon. Kaya sinabi ni Juan, "Look, see, the Lamb of God." Ang sabi ni Juan, naritong dumarating ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. And if we are going to turn our page in verse 38, nakita natin dito, and then Jesus turned and saw. Alam nyo mga kapatid, nung time na si John the Baptist, sinabi niya yung katagang He is the Lamb of God. By that time, ang dami na niyang tagasunod, ang dami na niyang mga followers. At meron niyang dalawang significant followers, si John the Baptist, noong time na yon, na nakatunghay sila kay Jesus, nagtataka sila, gusto nilang i-approach si Jesus, but they do not know how to approach Him. Hindi nila alam kung paanong ilapitan si Jesus. Kaya, kung i-imagine po natin si Jesus naglalakad, hindi ko alam kung saan siya pupunta, pero makita natin na may dalawang apostol, si John the Baptist, na sunod ng sunod sa kanya. Sumusunod sa kanya. Siguro nagugulumihanan sila, marami silang tanong sa kanilang isipan, at kumakalap pa ng lakas ng loob upang nang sa ganon ay lapitan ang Panginoong Jesucristo. And then, ang sabi ni Jesus, this is what happened. What happened? Ang sabi doon, then Jesus turned and saw them following. Ito mga kapatid, ang isang mga bagay na dapat po nating makita dito, yung beauty ng gospel, yung beauty, yung kagandahan na ginagawa ng Panginoong Jesucristo, ng ministry ng Panginoong Jesus. Sa mga panahon na hindi natin alam kung paanong lumapit sa Diyos, maaaring dahil nahihiya tayo sa mga kasalanang ginawa natin, maaaring dahil may mga agam-agam tayo, may mga doubts tayo, mayroon tayong mga iniisip natin na baka hindi tayo sapat. Hindi ako pupunta ng church kasi baka hindi sapat yung aking kabanalan at baka hindi ko malugod ng Panginoon. Mga kapatid, sa mga oras po ng stress, sa mga oras ng anxiety, sa mga oras ng kalituhan, at hindi natin alam kung saan tayo, kung paano natin i-approach si God. Ito pong maganda dito, si Kristo yung lumilingon. Si Kristo yung lumilingon sa'yo, tinatanong ka, ano ang gusto mo? What do you seek? Yun ang sinabi ni Jesus. Sabi ni Jesus, what seek ye? Yun ang sinabi niya. Tinanong sa nila ni Jesus, what do you want? Anong gusto natin? Anong gusto nyo? Yun ang sabi ng Panginoon. And it's a pretty good question, isn't it? Na hindi niya tinanong na whom do you want? Hindi niya tinanong sinong hinahanap ninyo. Ang tanong agad ni Kristo sa mga taong ito, doon sa dalawang disipulo ni John the Baptist, ang sabi niya, what do you want? What are you after today? Ano yung gusto mo ngayong araw? Amen? Kasi alam ni Jesus that they are looking for something. They are not looking for someone. They are looking for something. Something that will give them a sense of purpose. Something that will give them a sense of enlightenment or let's say enjoyment, or di kaya naman a sense of peace. Bakit? The whole time of their life, ito pong mga kapatid na ito pong mga disciples ni John the Baptist, they are young and they are young people. At sumusunod sila kay Kristo. Sa buong buhay nila, sumusunod sila kay John the Baptist. Sa buong buhay nila, noon lang sila nakakilala ng ganong klase ng guro, ng ganong klase ng propeta. Kaya sumusunod sila kay Juan Bautista. Pero ito ang nakapagtataka, mga kapatid. Ito yung nagdala sa kanila ng kagulumihanan. Sumusunod sila kay Juan Bautista, pero ang sinasabi ni Juan Bautista, huwag ako ang sundan ninyo. Ang sundan ninyo yung darating magkatapos ko, na magkalagman lang ng sandalyas ay hindi ako uubra o hindi ako karapat-dapat. So sinasabi nila, kung hindi ikaw ang dapat namin sundan, sinong dapat namin sundan? And by that day, ang sabi sa verse 35, again, the next day, after John stood and two of his disciples, and looking upon Jesus as he walked, he saith, behold, the Lamb of God. Nung mga oras na yon, andoon na. Nakita nila si Jesus at sinabi ni John the Baptist, ito ang dapat ninyong sundin. Ito ang dapat ninyong sundan. Hindi ako. Amen?
Napakagandang humility. Sabi nga ni Jesus Christ, si John the Baptist, ang pinakadakilang taong nabuhay sa buong mundo. Yan ang sinabi ng Panginoong Jesucristo later on sa Gospel of John. Bakit? Kasi siya din yung pinaka-humble na tao na nabuhay sa buong mundo maliban sa Panginoong Jesucristo. If you want to be greater in the kingdom of God, you must learn how to humble yourself in the kingdom of God. People always think and people always say, when we talk about the kingdom of God, dominion in the kingdom of God, we always think about dominionism. We always think about something na, kailangan maging leader ako para ma-impluwensyahan ko ang mundo. Kailangan maging ganito ako, maging mataas ako, maging ganito ako. Mga kapatid, being part of the kingdom of God, ang sabi ni Jesus, learn to be a servant. Know our place. Learn, kailangan natin matutunan kung paano dapat tayong maglingkod. The message of the kingdom of God is not only leadership. The message of the kingdom of God is servanthood. Kaya tatanungin natin sa sarili natin, now I am part of the kingdom of God. Now ako isang Kristiyano na. Paano ba ako naglilingkod sa aking Panginoon? Paano ba ako naglilingkod sa aking mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-churchmate? Paano ba ako naglilingkod sa aking pamilya? Paano ko ba pinaglilingkuran ng mundo? Kung minsan kasi anong nangyayari sa atin mga kapatid, what happened to us, ligtas na tayo and then wala na, okay na tayo, hayahay buhay na tayo. Hindi kapatid, sa ating kaligtasan, ito po dapat po nating maunawaan na kung tayo nagkaroon ng kaligtasan, ang isipin natin, paano ba akong makapaglilingkod o makapagdaragdag sa buhay ng ibang tao? Amen? It's not you do it so that you will be saved. Hindi po. Ngayong ligtas na tayo, ang panawagan sa atin ng Diyos, alamin natin, matutunan natin paano tayong magpapakumbaba sa Panginoon. And now, what happened? Nagtatanong sila, sabi ni Jesus, what do you want? Because Jesus know that they are looking or they are after for something. Now, minsan ako kapatid, tatanungin din kita. Ngayon, tanong ko sa iyo, kung kaharap mo ang Diyos at tatanungin ka ng Panginoon, what do you want? Ano bang gusto mo ngayon? Ano ba yung ninanais mo ngayon? Maaaring sabihin natin, gusto kong maging mayaman, o di kaya naman gusto kong maging famous. Baka may mga vlogs kayo dyan, baka meron kayong mga mga YouTube accounts at saka mga Facebook accounts, and you wanted to be famous. And some people might say, well, Jesus, I want to be happy. Simula pa lang bata ako, malungkot na buhay ko. Nabuhay ako sa malungkot na mundo. Mabuhay ako sa isang mahirap na pamilya, madilim na nakaraan. And just right now, I just wanted to be happy. Minsan sasabihin natin, sa panahon ng karamdaman na ganito, na ang daming mga nagkakasakit ngayon, ang daming namamatay dahil sa sakit. Minsan sasabihin natin, Lord, I just wanted to be healthy. But sabi nga nung isang writer na nabasa ko sa internet, sabi niya, maraming gusto ang tao. We want a lot of things in this world. But when you climb all the ladder of success, sabi nga niya, and you have tried all the forbidden fruits, and you are still unhappy, then where do you go? Kung nakita raw natin lahat ng hagdan ng tagumpay, nakain na natin lahat ng ipinagbabawal na prutas sa mundo, and still we are still unhappy, hindi pa rin tayo masaya, saan daw tayo susuling, saan daw tayo pupunta? And right now, sa dami ng nanonood sa atin, almost 100 people ang nanonood sa atin ngayon. Almost 100 people nanonood sa atin. Maaaring isa ka dito, kapatid. Maaaring meron ka pang hinahanap sa buhay. Maaaring meron ka pang hinahanap sa sarili mo. At now, at this moment, the Bible is talking to you, and Jesus is asking you, what do you seek? What do you want? Amen? So, now, when Jesus asked this question, they answered Jesus differently. Alam niyo mga kapatid, parang Pilipino itong si Andres at saka yung kanyang kaibigan, ano? Kasi naranasan niyo na ba kapatid yung tinanong mo ang isang tao tapos sasagutin kayo ng tanong din. Tinanong mo, kumusta ka? Sasabihin sa'yo, ikaw, kumusta ka? So, hindi ka muna sinagot. Tinanong ka uli. So, ganun yung nangyari. Ang sabi ni Jesus, anong hinahanap nyo? What do you seek? And they said, where did you stay? Yan ang sagot, Yan ang sagot ni Andres saka nung kanyang kaibigan. Sabi niya,
He said unto them, come. And this is what happened. When they asked Jesus kung saan sila nag-i-stay, ang sagot agad ni Jesus, come, then see. Come and see. Halika, tingnan ninyo. Ang sabi agad ni Jesus, come and see. Hindi niya pinatagal. Hindi niya yung, dali lang nga, ayusin ko muna yung bahay ko. O di kaya naman ang dali lang nga, ibibigay ko na lang sa'yo yung address, pumunta ka, mag-schedule tayo. Hindi ganun nung nakakita ng pagkakataon ng Panginoong Hesukristo para maibahagi sa kanila yung mensahe ng kaligtasan, ano agad ang ginawa ng Panginoon? Tinawag agad, ang sabi agad, come and see. In-invite niya agad sa tahanan niya. Alam niyo mga kapatid, isang bagay na na-reflect ko lang dito sa pahinang ito, sa passage ng scripture na ito, is that marami sa atin takot mag-imbita ng tao sa buhay natin. Oo, marami sa mga Kristiyano na, pero takot pa rin mag-imbita ng mga tao, patakot sila magpapasok ng mga tao sa buhay nila. Ayaw nilang magdagdag ng kaibigan, ayaw nilang ibukas ang kanilang buhay sa iba. Hindi natin sila masisisi dahil marami talagang may madidilim na nakaraan. Marami talagang mga nahihiya doon sa baka pag nalaman nila ang aking nakaraan, hindi din nila ako tanggapin. Kapatid, kailan kalalaya sa nakaraan mo? Yan ang tanong, kailan kalalaya sa nakaraan? May mga tao lumalapit sa atin kung minsan, pero unconsciously, naitataboy natin. Bakit? Kasi natatakot tayo na baka pag may nalaman sila tungkol sa atin, mag-iba na tingin nila sa atin. O di kaya naman maichismis nila tayo, mga marites pala yung mga kapitbahay mo. Minsan natatakot tayo doon. Pero ito po ang maganda sa pahinang ito. Sa pagkakataong ganito, na mayroong pagkakataon, mayroong opportunity to share the gospel to other people, then invite them to your life. Imbitahan niyo po sila. Huwag po kayong matakot. Bakit? Kasi sabi nga ni Apostol Pablo, it is no longer I who live, but Christ lives in me. Kung tayo po yung mga tunay ng mananampalataya at Kristiyano, tayo po yung mga binago na ng Diyos, hindi ho natin ipagkakahiya yung mga bagay na binago na ng Diyos sa buhay po natin, mga kapatid. Kaya huwag kang matakot mag-imbita ng mga bagong tao sa iyong buhay. Invite people in your life and let them see Christ in you. Invite new people sa buhay mo and makayaan mong makita ng mga taong ito. Nasaan ba? Sino ba si Kristo sa iyong buhay, mga kapatid? And Jesus used that opportunity to explain the gospel. Bakit ko nasabing in-explain ni Jesus yung gospel? Kasi sabi ni John said, Lamb of God. Kaya yung dalawa talaga intriga sila, no? Sabi nila, then they are asking Jesus to help them to understand. They want the reason why they want to go to his house para mahaba pa yung oras ng kanilang pag-uusap. At sabi pa nga dito, buong araw silang nanatili doon sa bahay ng Panginoong Jesucristo. They ask Jesus, they want to understand what is that mean for you to be the Lamb of God. Tinatanong nila, ano yung ibig sabihin maging isang kordero ng Diyos? Yan, minsan, kagaya sa atin, tatanungin natin ng Panginoong Jesucristo, ano ang ibig sabihin ng isang Hudyo na mamatay sa krus? Kapatid, it will go back us to the atonement of Christ, that there is a sin, mayroong kasalanan na dapat po nating, na nagpahiwalay sa atin sa Panginoon na siyang naging dahilan kung bakit tayo nawalan ng buhay na walang hanggan. And the atonement of Christ made the gap, reduce the gap or talagang yung tinanggal niya yung gap between the sinners and God. And then these young people, Andrew and his friend, they had an encounter with Jesus and they made a very big discovery. And what is that discovery? Si Andrew, Simon Peter's brother, nung na-discover nila na they found the Lamb of God, they found the Messiah. What happened to Andrew, Simon Peter's brother? Nakita natin dito, mga kapatid. In verse 40, one of the two which heard John speak and followed him was Andrew, Simon Peter's brother. He first findeth his own brother. Mag-dwell tayo dun, mga kapatid, sa sinabi niya ngayon. Nung narinig ni Andrew ang mabuting balita, ang unang-una niyang naging desire, his desire was to get his brother, to find his brother, to tell to his brother, and to bring his brother to Christ. Well, mga kapatid,
Andrew is a wonderful character in the Bible. But there's something special with Andrew. Si Andres, hindi siya masyadong nabanggit. Hindi siya masyadong na-mention sa New Testament. As a matter of fact, Andrew is not in the room when Jairus' daughters was raised from the dead. Si Andrew, wala din siya sa Mountain of Transfiguration. Maraming mga dakilang bagay sa bagong tipan na hindi nasaksihan ni Andrew o hindi na-mention na nandoon si Andrew. He's not even in the Garden of Gethsemane. Remember, wala si Andrew doon sa Garden of Gethsemane bago madakip ang Panginoong Jesucristo. All of his life, when he introduced himself, pag nagpapakilala siya, sasabihin niya, well guys, good morning everybody, I am Andrew. And people will ask, who's Andrew are you? And he will say, well, I'm Andrew, Simon Peter's brother. Ako si Andres na kapatid ni Simon. Well, and they will say, well, that's Andrew. Yeah. Nakikilala nila si Andres dahil nakakonect siya doon sa kanyang kapatid na si Pedro o si Cephas. He spent his whole life in the shadows of his brother. No prominent place para kay Andres. Hindi masyadong nabanggit sa New Testament. As a matter of fact, in this Gospel of John, he got only 3 occasions. I saw only 3 occasions kung saan nabanggit yung pangalan ni Andres. The first occasion is here, dito sa John 1. The second occasion is sa John 6, kung saan yung loaf and the fish and the bread, nagpakain ng 5,000. And doon sa verse 12, John chapter 12, na kung saan may mga Greeks na lumalapit kay Andres at kay Philip at tinatanong nila, where is Jesus? Sir, we want to see Jesus. So what happened to them? Ang ginagawa ni Andres, dinadala niya yung mga tao kay Jesus. And in each occasion, in chapter 1 and in chapter 6 and in chapter 12, in each occasion, he is doing exactly same thing. He is doing exactly same thing doon sa mga occasions na yun. And what is that? He is faithfully bringing people to Jesus. Amen? Bringing people to Jesus. Mga kapatid, nakita natin dito, no? Nung unang beses na natuklasan ni Andres ang magandang balita ng kaligtasan, ang una niya agad ginawa, ang kauna-unahan naging ebidensya ng kanyang kaligtasan, hindi yung nag-speaking in tongues, hindi yung nagpagaling ng mga may sakit, o hindi yung mga supernatural na mga bagay. That is not the evidence na nakita natin kay Andres. Ang ebidensyang unang-una ng pagbabagong buhay ni Andres o yung pagiging born again niya, yung pagkatuklas niya sa magandang balita, yung kanyang marubdob na pagnanais, yung kanyang marubdob na pagnanasa, na yung ibanghel yung kanyang tinanggap, na yung kaligtasang kanyang tinanggap ay maibahagi niya doon sa kanyang mahal sa buhay, doon sa kanyang kapatid na si Simon na tinatawag ding Cephas. Amen? Yun ang ebidensya. Unang ebidensya na tayo ay may kaligtasan. Remember, if we're just going through in the Gospel of John in chapter 4, makikita natin doon yung babaeng Samaritana na nasa well ni Jacob. The very moment na natuklasan niya yung kaligtasan mula sa Panginoon, ang una niyang agad, iniwanan niya yung mga gusi, iniwanan niya yung mga tapayan, at mabilis siyang nagtatakbo sa bayan at sinabi niya, hali kayo, natagpuan ko na ang Mesyas. Mga kapatid, hindi mo kailangang maging supernatural para sabihin mong, well, born again na ako, binautismohan na ako ng Espiritu Santo, na iba na ang buhay ko. Mga kapatid, you don't need to be so big para lang masabi natin na tayo ay meron ng kaligtasan. Alam nyo, ang ebidensya ng mga apostol na ito na sila ay nagkaroon na nga ng tunay na kaligtasan yung kanilang genuine na pagnanais na maibahagi man lamang yung mensahe ng kaligtasan sa kanilang mga mahal sa buhay. Ngayon, ang tanong ko sa inyo mga kapatid, ginagawa ba natin ito? May mga pagkakataon ba sa buhay natin na talagang grabe yung pagnanais nating maibahagi ang salita ng Diyos sa ating mga kapatid? Dumating sa buhay ni Andres ang pinakamalaking pagbabago sa kanyang buhay. At ang pinakaunang ebidensya ng kanyang kaligtasan ay yung kanyang desire to find his brother.
and to bring his brother to Christ. Same way tayo mga kapatid. Same way tayo. Nung tayo po ay maligtas, ang desire ng puso natin, first thing is to find our loved ones, to find our family members, and to tell them that I have found the Messiah. Amen? Yung magbahagi ng salita ng Diyos, that I have found the Messiah. That we can be able to give testimony of what happened, that when we encountered the love of Christ. It's quite thought, isn't it? It's quite thought, isn't it? That one day, this man, Andrew, one of the first disciple of Jesus, will sit in front of the church, but not in the pulpit. He will sit among the people, among the 3,000 people in Acts chapter 2, and he will listen to his brother Simon Peter. Mga kapatid, he will listen to his brother Simon Peter while he was preaching to the 3,000 and to the 5,000. Amen. And if I'm just going to put the shoes, I'm going to go and and wear the cup of Andrew. Maaaring sasabihin ko sa Panginoon, Lord, salamat sa kaligtasan mo na ipinagkaloob sa akin, dahil nagkaroon ako ng pagkakataon na upang nang sa ganon ay maibahagi ko ang kaligtasan ding ito sa aking kapatid, na ngayon ginagamit mo para sa mas malaking plano. Amen? Iniisip kasi ng marami, yung pag-share ng gospel para lang sa mga pastor yan. You have to be a pastor, mag-preach ka sa mga tao. Mga kapatid, hindi ho ganon. Hindi ho totoo yun. Hindi para lamang sa mga pastor ang pag-share ng gospel. Hindi lamang ang pag-share ng gospel ay kailangan mong maging preacher o kailangan mong maging pastor at tumayo ka sa pulpito. Kapatid, kung tinanggap natin ang kaligtasan mula sa Diyos, meron ho tayong desire na maibahagi yon sa iba, mga kapatid. At nakita natin dito, hindi si Andrew ang kinasangkapan ng Diyos para magmangaral at maging leader ng church. And most of us will not be a pastor. Marami sa ating mga ligtas ang hindi naman magiging mga leader. Marami sa atin hindi naman magiging mga preacher. Marami sa atin hindi naman magiging mga missionary. But all of us can be an Andrew. Amen? Not all of us can be a pastor, not all of us can be a good teacher or preacher, but all of us who were called into salvation, all of us can be an Andrew. Lahat po tayo ay pwedeng maging mga Andres, faithfully witnessing to one person at a time. You don't need to preach to 100 people at a time. You don't need to preach to 10 people at a time. Just share lives. Just share the life of Christ to one person at a time. If there is one person who asks you, paano ba itong si Jesus? Sino ba itong si Jesus? Then invite them to your life. Huwag po tayong matakot mag-imbita ng mga bagong tao sa ating buhay, and let them see Jesus one person at a time. Huwag po tayong kabahan na baka hindi natin kaya na pastor, marami pa akong dapat aralin sa Biblia, kapatid. Si Andres, ang tangi pa lamang natututunan niya kay Jesus noong mga araw na yon, hindi pa lumilipas ang isang araw. Ang tangi pa lamang natutunan ni Andres kay Jesus ay yung malaman niyang siya ang Mesias. And that is enough. That is enough to share the gospel. That is enough to share the story. We can all be an Andrew. We can all be an Andrew, faithfully witnessing to one person at a time. We will find them, we will tell them, and we will bring them to Jesus Christ, our Lord. What a wonderful declaration, isn't it? That we have found the Messiah. We have found the prophet. We have found the king, the priest, at all the same time. Amen? And then, that is when the time that Jesus just asked them and tell them, come and see. I heard a song, a hymn, and he said,
He did not come to judge. He did not come to blame. He did not come to seek. It was to save. He came. When we call Him a Savior, when we call Him a Savior, when we call Him a Savior, then we call Him by His name. Is that what you call Jesus today? Is that what you think about Jesus today? Is Jesus your Savior? Is Jesus the Messiah? I hope one day, mga kapatid, let us all be an Andrew. That when we realize that we have found the Messiah, the very first thing that we can do is to go and preach the gospel to the nations and preach the gospel to our beloved brothers and beloved sisters. Marami pang mga hindi ligtas, marami pang mga dapat na makakilala sa Panginoon, marami pang mga wala sa fold ni Jesus. There's a lot of sheep out there na naghihintay, mga kapatid, ng pangangaral ng Ebanghelyo. Mga kapatid, hindi mo kailangan maging pastor, hindi mo kailangan maging leader, hindi mo kailangan maging preacher o teacher. You can always be an Andrew. By your own little way, by your own little experience of Jesus, you can share Him in your life. You can share Jesus to other people. Do not be afraid to invite people, new people in our life. Maging mapagmahal po tayo sa ating kapwa, maging sa ating mga kaaway. Amen, mga kapatid.